Isang magandang araw na naman po sa ating lahat. Isang bagong reaction video atin pong gagawin ngayon na mula po kay Solidong Kaalaman. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ni Solidong Kaalaman, nasa description po ang link ng kanyang video. Huwag mo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel, like this video and comment down below kung ano magiging saloobin mo sa mapapanood natin video ni Solidong Kaalaman. Hindi po tayo nagbabalita no, naggagawa lang po tayo ng reaction video at opinion sa bidyong mapapanood natin mula po sa channel ni Solidong Kaalaman. Ang title po nito, Commander ng BRP 4410 pumalag sa China. Wow, nice ha. Siya ang dapat mamuno at hindi ang mga duwag na pinuno. Simulan na po natin to. Let's do this. Netizens, galit na sa naging pahayag ng AFP chief na si Romeo Brawner Jr. matapos nitong tanggihan ang iniaalok na pag-escort ng barko ng US para sa resupply mission ng bansa. Kaya naman sa mga nakaraan nating video, ang halos lahat ng nagkomento ay dismayado na sa pamunuan ng tanggulan ng bansang ito. Ang hiling kasi ng mayorya ng mga Pilipino ay tanggapin na ang iniaalok na tulong ng mga Amerikano. At kung hindi naman umano tatanggapin, ay sana magpakita man lang ang ating tanggulan na kahit papaano ay lumalaban tayo. Kahit man lang sana sa pasimpleng pagbanggarin sa barko ng mga Chino, sa paraang mapangangatwiranan din naman nating sila ang humaharang sa ating barko at hindi natin sinasadya na mabangga ang mga ito. Sa ganitong paraan ay magagawa nating makaganti ng hindi lumalabas na tayo ang agresibo, lalo pa at sa tinagal-tagal ng panahon ng transparensiyang ginagawa ng ating PCG at mga marino ay sapat na iyon upang mapagtanto ng mundo na ang China pa rin ang agresor sa giriang ito. Pero dahil nga tila mapagmalaki pa ang ating AFP chief sa kabila ng patuloy na pagpapakita na walang kwenta ang ating mga barko laban sa China, ay tila wala na tayong aasahan pa na mapapahinto pa natin ang ginagawang agresibong aksyon ng China. Saka yung ngayon sinabi nga ni Brawner talaga, yun po yung nakakadismaya. Yung sinabi niya na kailangan daw ay talagang wala nang makain ang ating sundalo sa Teresa Magbanwa o talagang nasa verge na sila na yung alam nyo na mawawala na yung buhay nila, talaga pong nasa pangarib na totally ang mga buhay nila. Doon lang daw tayo hihingi ng tulong sa US, di ba? Kahit sino po talaga, sinabi ko na po sa reaction video ko yan na sa lahat po talaga ay manggigigil sa sinabi na yon ni Brawner. Kaya bumababa po ang moral natin kasi okay lang sana kung pumapalag tayo di ba? Hindi natin kailangan ng tulong ng US. Kaso hindi po tayo pumapalag. Nakikita nyo naman, di ba? Tayo ang nasisira, nabubutasan ng barko. Tayo na yung naputulan ng daliri. Tayo na lahat ang ginawa ng hindi maganda ng China. Wala pong magandang feedback ang ating PCG o kung ano man sa gobyerno natin na yan. Hindi po sila makapag-decide na tumulong po ang US. Kumbaga, yung ego po, sobrang taas ng ego at ng pride. Kitang-kita naman po talaga natin na hindi natin kaya ang China mag-isa. Kaya sana mapag-decide na po nila na tumulong na po sa atin talaga ang US. At malamang sa malamang ay mas maraming barko pa ang hahayaan nilang masira nang hindi man lang gumaganti sa China. Kaya naman ang hiling ng mga Pilipino ay mag-resign o sibakin na lang sa pwesto ang AFP chief na ito nang sa ganon ay tanggapin na ng Pilipinas ang iniaalok na tulong ng mga Amerikano. Kahit po sa comment section po dito po sa channel ko, kala nyo po hindi po ako nagbabasa po ako ng comment section, for your information lang po. Nakikita ko po na sobrang dismayado lang nga po kayo kay kay Brawner. Kasi nga po ganun po yung kanyang sinasabi. At marami po nagsasabi sa comment section po sa ating channel na baka daw pro-China itong si Brawner. Lako, syempre po hindi po natin mapipigilan ng inyong mga sentimiento at inyong saloobin diyan sa comment section kasi po lahat po tayo actually ay disappointed po sa sinasabi nga po ni Brawner dahil ang baba na nga po ng moral natin, ganun po yung sasabihin niya at ayaw pa po talaga ng Pilipinas o hindi po sila makapag-decide ngayon na kung tayo po ay tutulungan ng US. Isipin nyo, nakikita nyo po yung itsura ni Papa Ronon. Talagang dinidiin niya na parang, huy, andito kami tulungan na namin kayo. Bakit ayaw nyo pa kasi nahihirapan na kayo? Pero ang ating AFP chief o yung si Brawner nga ay wala talagang feedback na
tutulong ang US. Kumbaga, kaya daw natin. Gagawan pa raw daw tayo ng option natin dyan sa West Philippine Sea. At nasabi niya na nga, yung sinabi ko kanina, no, yun, dun po tayo nagpanting po yung tenga natin doon. At nadismaya tayo sa sinabi niya na yun na kailangan may ganun pang mangyari, no, sa ating mga kasundaluhan sa Teresa Magbanwa bago pa tayo humingi ng tulong. Which is para sa akin po, no, opinion ko lang po to na hindi po magandang sana sa ganun pang paraan para humingi tayo ng tulong kasi ang sana iwasan natin yung may masaktan at talagang mawalang buhay sa parte po natin kasi po syempre po mahal sa buhay po ng mga tao yan kung sino man po yung naka-destino dyan sa Teresa Magbanwa. Syempre may mga pamilya at mga anak din yan. Huwag na po sana natin paabutin sa ganun. Kaya sana maayos po ang MDT at sana po matulungan po natin o matulungan po tayo ng US. Agad-agad na po. Wala na pong ibang option. Pero ano nga ba ang mga posibleng mangyari kung papayagan ng Pilipinas ang US na sumama na sa mga resupply mission ng bansa? Ayon kasi sa Chinese state media na Global Times, ay palalalain lang umano ng US ang pagsama nito sa resupply mission ng Pilipinas. Pero sa papaanong paraan nga kaya? Isipin natin halimbawa na ang barko ng US at Pilipinas ay magsasagawa ng resupply mission patungo sa Sabina Shoal na kinaroroonan ng BRP Teresa Magbanwa at habang naglalayag ito ay tiyak na haharangin agad ito ng mga barko ng China at sa pagkakataong ito ay maaari pa ring gitgitin ng China ang barko ng Pilipinas habang napakalaki ng posibilidad na iiwasan naman ito ang barko ng US dahil kapag ang barko ng China ang unang umatake sa barko ng US ay tiyak na hindi papayag ang US na hindi makaganti sa China. Kaya't ang direktang panghaharas ng China sa barko ng US ay posibleng mauwi agad sa isang ganap na giyera. Kaya't ang posibilidad ay ang barko lamang ng Pilipinas ang didikitan nila. Subalit kung magdidikit sa paglalayag ang barko ng US at Pilipinas ay maaaring walang magagawa ang China dahil kung babanggain nila ang barko ng Pilipinas sa posisyong ito ay para na rin nilang binangga ang barko ng mga Amerikano. Tama. At sa gagawing joint patrol na ito ay mapangangatwiranan ng US na mayroon silang permiso sa Pilipinas na isagawa ang misyong ito. Yun nga po ang matagal nang pinakahihintay ng US, yung pumayag ang Pilipinas na samahan tayo sa RORI mission dyan sa West Philippine Sea. Kaya nga po MDT, Mutual Defense Treaty. Ibig sabihin mutual, both side po ay payag, no? May kasunduan, ganun yon. Pero po ako sa tingin ko po na sa akin pong opinion, kaya magkadikit, kaya basta sabay po talaga na maglalayag ang US at ang Pilipinas dyan sa West Philippines. Sa tingin ko ay hindi po mangangahas na mangharas pa ang China sa atin sa panahon na yun. Kasi pag nakita po nila talaga yung barko ng US, maaalog po talaga ang China. Alam na alam po natin yan na yung quad nga lang po, 'di ba, na nakaraan na na nangyari ay talaga pong nagpulasan ng China. Nakatanaw lang po sila sa malayo, hindi po sila dumidikit. Paano pa kaya kung talaga pong kasama na po talaga natin yung US, no, sa ating paglalayag diyan? Maaring tatanaw lang sila sa malayo, magre-radio challenge lang sila, pero sa tingin ko hindi sila mangangahas na mangharas. Ganun po 'yun. Kung kaya't sinabi ni Admiral Samuel Paparo na ang pag-escort nito sa resupply mission ng Pilipinas ay kakailanganin ng konsultasyon sa treaty allies nito. Kaya't kung papayag ang Pilipinas, ay magkakaroon ng karapatan ng US na makisali sa resupply mission ng bansa. Kasi nga, teritoryo natin ang pinag-uusapan dito, no? Kaya kailangan ng permiso ng US na samahan tayo. Hindi yung basta lang sila manghihimasok. Tama yun kasi po, hindi nila teritoryo yun teritoryo yun ng kaalyado nilang bansa. Kaya kailangan ng mutual na desisyon diyan, no, na kung pumalag ang Pilipinas, doon lang gagawa ng hakbang ang US. Real talk. Kaya't hindi ito maaaring gambalain ng China. Tama. Sa halip ay mas posibleng magngangawa lamang sila gamit ang kanilang mga radyo. Kaya't ang pagsama ng US sa resupply mission ng Pilipinas ay hindi magiging problema para sa Pilipinas, kundi para lamang sa China. At kung sakali mang magkaroon ng digmaan, kahit napakaliit lang ng tsansa, ay hindi naman ito basta nalang magpapatuloy sa isang full-scale na giyera. Halimbawa kung magkakaroon man ng direktang konfrontasyon ang mga barko ng US at Pilipinas laban sa mga barko ng China, ay maaari din agad itong matapos sa pansamantalang pag-atras ng barko ng US at Pilipinas. Sa akin, opinion ko lang malabo na
magdeklara ng giyera ang China, kasi kung isipin niyo yung maliliit na bansa lang, 'di ba, tulad ng Vietnam o yung hindi kasing lakas ng US yung Japan, South Korea, Vietnam, Indonesia, lahat po yan ay Taiwan, nagkaroon ng sigalot between China. 'Di ba? Yung South Korea, minashinggan pa sila, lumubog yung barko nila ng China. May nangyari bang gera? Wala po. Yung Taiwan, matagal ng sigalot, may gera bang nangyari? Umatake ba yung China o nagdeklara ba sila ng digmaan? Wala rin. Kaya ito, napakalaking kalokohan talaga para po sa akin o sa opinion ko lang na kung ang US po ang sasama na sa atin dyan ay hindi po lalo magdedeklara ng gera itong China laban dyan sa atin at sa US. Kasi nga po yung mga ibang bansa na maliliit, although may kakayanan din talaga, ay hindi po nagdedeklara ng gera ang China. Malaking bagay po kasi pag nagdeklara ka ng gera, lahat po ay ng negative mapupunta sa bansa mo. Na-explain ko na po yan sa mga nakarang reaction video ko, no. Magpi-freeze ang mga account, magpo-pull out ng mga investor, babagsak ang ekonomiya, iko-condemn na sila lang lahat ng mga bansa. Sa buong mundo, United Nations, lahat po yan. No? Kumbaga, kasi nanggugulo ka sa mundo. Ganun yun. Kaya, mawawalan ka lalo ng power. Ganun yun. Kaya, babagsak lahat sa iyo sa bansa mo. Tulad ng nangyari sa Russia, tingnan nyo, kinokondena ang Russia kasi nanggulo sila sa mundo. Ganun yun. Kaya, napakalaking usapin yan at matagal pong process yan bago siguro makapag-decide ang China kung magdi-decide talaga si Xi Jinping na gumera, no? Kasi malaking iisipin ni Xi Jinping dyan ay US to. Number one, napakalakas. Kaya ba natin? Ganun yun. Kaya para sa akin po, no, grain of salt ang decision niyan. Kumbaga parang napakalabo na mangyaring magdesisyon ng giyera ang China. Dahil sa dami ng barko ng China at sa pagkakataong umatras ang barko ng US at Pilipinas, ay dito na magsisimula ang US na idulog sa United Nations ang ginawa ng China. Hindi dahil naduduwag sila, kundi dahil ito ang pinakaangkop na estratehiya upang makabuo ng International Task Force ang Amerika. Sa paraang ito, sa pagbalik ng US at Pilipinas, ay tiyak na kasama na natin ang iba pang mga bansa sa mundo para palayasin ang mga barko ng China sa rehiyong ito. Ayan ang masasabi po nating kuyon. Na matagal na po natin sinasabi yan, kapag may ginawang ganyan ng China, wala po silang kakampi. Russia, may gerang inaasikaso. North Korea, may kalaban din yan. South Korea. Iran, nangyari, nagduwag na dahil sinuportahan ng US yung Israel. Wala, pupulutin sila sa kangkungan. Diba, ganun po yan eh. Kaya napakalaking kalokohan kung magde-declare ng alam niya na yung China. At kung ganito ang mangyayari, ay dalawa na lang ang pagpipilian ng China, ang makipagsabayan sa US at allies o ang pumirma sa isang kasunduan na magiging daan para sa kapayapaan ng rehiyong ito na obviously ay papabor na para sa Pilipinas at mga Amerikano dahil sa sandaling makabuo ng pandaigdigang puwersa ang US upang turuan ng leksyon ng China ay hindi na ito mapipigilan ng walang nagaganap na giyera maliban na lang kung agad silang pipirma sa isang kasunduan kahit wala pang nagpapaputok, kahit isang bala. Nako, ito lang masasabi ko dyan, no, pagdating sa ganyan. 3 months na lang po nalalabi, no, mag-e-election na. 3 months na lang mag-e-election na sa US. No? 3 months na lang magkakaalaman na kapag si Trump ang nanalo, nako, tapos ang maniligayang araw nitong China. Alam nyo na po yun, no? Yung mangyayari, no, tataasan ng taripa ni Trump sa import tax ng China. Talagang babagsak lalo ang ekonomiya ng China. Kumbaga parang maibaban, no, ang mga produkto ng China sa buong mundo. Kasi po lahat po ng taxes nila no, para sa import nila sa kanilang produkto ay tataasan ng taripa o ang tax. Ganun po. Kaya mahihirapan silang magbayad ng kanilang tax. Doon pa lang no, hindi po gerang no, pisikalan yun na sa ganun po sa economic war. Ganun po yung ganun po yung banat ni Trump. Alam po natin yan kasi po businessman si Trump, bilyonaryo. Kaya hindi imposibleng gawin ni Trump yan kasi po sinabi niya rin na rin po yan sa kanyang speech. Kaya marami pa pong pagbabago ang pwedeng gawin ni Trump. Kaya sana nga po no, in 3 months na lang po, samantalahin na ng Pilipinas na tanggapin natin ang tulong ng US kasi hindi po natin alam ang magiging takbo ng utak ni Trump kapag siya na ang presidente. Hindi po natin alam kung itutuloy ni Trump yung todong
buhos ng suporta sa atin, no? Na tulad ng ginagawa ni Biden na $500 million, palakasin nyo yung mga ano nyo, sandatahang lakas nyo. Andito kami, ironclad, ganun, di ba? Ang ano ni Biden. Pero pag si Trump po, hindi po natin alam kung anong kahihinatnan kapag siya na po ang presidente. Kaya sana po, wag po tayo magsisi sa bandang huli na hindi po tayo pumayag na tulungan tayo ng US. Kasi po, baka pagdating ng si Trump ng presidente at humingi tayo ng tulong, di po natin alam, baka bigla na lang tayong tanggihan. At magsisi tayo, syempre sabi nga nila sa huli pagsisisi, no, na sana pala tinanggap na natin yung tulong ng US habang si Biden pa ang presidente nila. Kaya't napakalabong gagamit ng dahas ang China kung kasama natin sa resupply mission ng Amerika. Kaya't nakakadismaya talaga sa kung bakit tumatanggi pa ang Pilipinas sa iniaalok na tulong ng Amerika. Gayong namimihasa na ang China sa pangahara sa ating mga barko at tila ay basang-basa na nila ang tila kaduwagan at kahinaan ng pamunuan ng tanggulan ng bansang ito. Samantala, base naman sa iminumungkahi ng Secretary of National Defense ng Pilipinas na si Gilberto Teodoro na repasuhin ang Mutual Defense Treaty ng US at Pilipinas sa paglalarawan na nais ni Teodoro na palawakin pa ang nasasakop ng kasunduan ng dalawang bansa. Gaya halimbawa ng pagtukoy sa pangwawater cannon at pambabangga ng China bilang armadong pag-atake. Gayunpaman ayon sa mga eksperto ay tiyak hindi ito madaling aaprubahan ng US dahil kung kikilalanin ng US na maituturing na armadong pag-atake ang pangwawater cannon at pagbangga ng barko ay maaaring malagay sa agresibong posisyon ng US laban sa mga Chino dahil maaari umanong pangatwiranan ng China na ang pangwawater cannon na ginagawa nila ay isa lamang coercive action at hindi armadong pag-atake, habang ang pambabangga nila sa ating mga barko ay pilit naman nilang isinisisi sa mga Pilipino, kaya't imbis na iasa lahat sa US ang pagtugon sa agresyon ng China, ay dapat lang na may paraan din tayo para simpleng makaganti sa kanila. Kaya nga ang pinakamalaking problema nga sa atin, yung ating leader dyan, alam nyo na kung sino yan. No, ayaw pa rin talaga tanggapin ang tulong ng US. Yun na lang po talaga ang option eh. Meron pang balita po ngayon, no. Ang gagawin na po nila ay drop off, no. Kumbaga, siguro yung dating ginawa nila sa eroplano, no. Tapos ibabagsak yung supply. Which is delikado po yun kasi po pwede pong masira yung pag bumagsak sa barko, di ba? O kaya sabihin nating helicopter, baka gawin na nila yan, no, na gamit ang helicopter para lang makapag-resupply tayo kasi po may helipad po yung mga yan, yung Teresa Magbanwa, pati po yung BRP Sierra Madre. Pwede pong ganon. Pero sa tingin po natin ay i-intercept na naman po yan ng China at mahihirapan na talaga tayo. Paano na lang po talaga kung talagang mamatay na sa gutom yung ating mga sundalo sa mga barko na yan? Ano nang gagawin natin? Siyempre mag-pull out yung mga yan, magugutom yan. Tayo nga lang po, oras lang eh. Na hindi tayo kumain, nanginginig na tayo sa gutom, di ba? Lahat na po nangyayari sa atin. Paano pa kaya sila na nasa gitna sila ng dagat o nasa karagatan sila? Wala silang kakayanan na pumunta sa isang lugar para kumuha ng pagkain. Na umaasa lang sila sa supply. Yun po ang dapat iniisip ni Browner, di ba? Kasi nga po, alam nyo na po yung sinabi niya, kaya nga tayo nadismaya, hindi po pwede kasing ulit-ulitin dito sa YouTube, baka po maano tayo, no? Pero alam nyo na po yung kaya nga po tayo nadidismaya sa sinabi niya. Kaya yun lang po talagang totoong tunay na paraan ang magpasama tayo sa US. Kailangan na pong pumahayag sana ng mga leader na to natin na samahan tayo ng US kasi wala na po talaga tayong ibang option. Kaya nga po, medyo nakakabilib pa nga po itong sinasabi ni Sekibo Teodoro dahil yun nga, na parang gusto niyang anuhin yung MDT na para naman talaga matulungan tayo agad-agad ng US. Nang sa ganun ay hindi lang tayo magmukhang punching bag ng China, kung wala naman tayong planong isali sa resupply mission ng Amerika. Kaya't sang-ayon ako sa kapwa kong mga Pilipino na kung ipabubugbog lang ng pamunuan ng ating tanggulan ng ating mga barko nang walang kalaban-laban sa barko ng mga Chino, ay marapat lang talaga na mag-resign na lang sa posisyon ng mga ito dahil inilalagay lamang nila sa sukdulang kahihiyan ng mga Pilipino. Kaya't mas makabubuti kung magbibigay na rin ng pahayag ang Pangulo dahil bagamat hindi siya ang direktang nagsasagawa ng mga pagpaplano, ay magagawa niya namang sibakin sa posisyon ang mga duwag na opisyal ng tanggulan sa bansang ito. Sobra lang nga po yung talaga yung kahit po sa comment section dito sa channel ko.
baka ganyan si Browner, ganun. Kasi lahat, lahat tayo naiinis na tayo. Ako po, inis na rin ako eh. Di ba dahil ganun nga yung kanyang sinasabi. Kumbaga, kulang na lang sabihin ng US, si Papa Ro, di ba, harap-harapan sila nun. Ginaganon na siya, quote-unquote eh. Ito andito kami, tutulungan namin kayo, go signal nyo na lang ang kailangan. Hindi kami na mag-decide. Dapat mutual lang natin, parang ganun. Tapos parang, itong si Browner, iling lang, ganyan yung sinasabi, di ba? Puro wala nangyayari talaga as in. Puro speech, puro ganyan. Wala naman nangyayari. Kaya dapat talaga na magpasama na tayo sa US. Dahil kung magpapatuloy ang pang-aapi ng China sa mga Pilipino nang walang ginagawang hakbang ang ating gobyerno para ipakita sa mga Pilipino na hindi lang tayo basta magpapagulpi sa mga Chino, ay mangangahulugan lamang ito na bigo pa rin ang Pangulo sa layunin nitong ipagtanggol ang ating teritoryo. Kaya't sa mga susunod pang banggaan ng mga barko, kung talagang ayaw nilang isama ang US sa resupply mission nito, ay ipakita man lang sana nila na marunong din silang bumangga sa mga barko ng China, gaya na lang ng tagpong ito na ang akala natin ay patuloy ng lalaban ng mga Pilipino. Pero tila ay iisa lang ang kapitan ng ating barko, gaya ng nagpatakbo ng barkong ito ang may lakas ng loob na makipagbanggaan sa mga Chino, sa kabila ng pagiging duwag ng kanilang mga opisyal na nag-uutos sa kanilang huwag gumanti sa agresyon ng komunistang partido. Kudos po sa commander ng BRP 4410 na yan. Palakpakan po natin. Dahil po, siguro siya, nainis na rin siya, sabi niya. Grabe na tong mga checkwang to. Kailangan na nating palagan to. Diba? Kahit siguro wala sa protocol dyan, ginawa na rin niya sa gigil. Isipin niya. Siyempre, hindi naman pwedeng lahat ng barko na yan. Isang tao lang siya. Hindi pwedeng siya lahat magmando ng mga barkong yan. Kaya sana po, sa ating namumuno talaga dyan, yung pwedeng magbigay ng go signal. Kung hindi man tayo magpapasama sa US, gumawa na po tayo ng hakbang. Mag-water cannon po tayo. Pumalag po tayo. Bumangga na rin tayo. Ganun na rin po naman eh. Kaya anong gawin natin, gagawin din sa atin ng China yan. Kahit anong mangyari, mas maganda na rin po yung pumapalag tayo. Sinabi na rin po ni Sec Kibo yan, na parang ganun po yung gusto niya sabihin na total, ganun na rin lang. Kaya pumalag tayo, kaya hindi. Gawin na natin to. Kaya medyo kudos din kay Sec Kibo dahil medyo nakakaramdam tayo ng ginhawa o medyo tataas yung moral natin sa sinasabi ni Sec Kibo. Unlike dito kay Browner. Kay Browner po talagang wala po tayong aasahan na pagtaas ng moral. Bumaba po moral natin at gigil sa kanya, Tayo po mga mamamayan ay nanggigigil na po dito kay Browner. Kaya nga po, yan nga po, marami nagsasabi na mag-resign na siya. Kasi po parang hindi na po siya effective, diyan sa pagdidesisyon diyan sa West Philippines. Ganun po 'yon. Kaya't kung sino man ang kapitan na nagpatakbo ng barkong ito, ay marapat lang siguro na siya na lamang din ang italagang pinakamataas na opisyal ng tanggulan ng bansang ito. Tama. Dahil sa kabila ng utos ng kanilang mga opisyal na huwag gumanti sa agresyon ng China, ay nanaig sa kanyang puso ang pagiging Pilipino. Nice. Dahil nakaganti siya sa paraang mapangangatwiranan niya na ang China ang humarang sa ating barko. Pero dahil nga hindi na nasundan ang matapang na tugon ng kapitan ng barkong ito, ay hindi na nakapagtataka kung winarningan na sila ng kanilang mga opisyal. Saka ito yung common sense dyan Tayo yung pinapasok sa teritoryo natin. Sila yung nagtitrespassing, sila yung nangaharas dyan sa ating teritoryo. Dapat lang na tayo ang magtaboy sa kanila. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na. Kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Tayo ang bumangga, tayo ang mag-water cannon o pumalag tayo. Pero sa diskarte na to alam nyo na, parang wala Sa sarili nating teritoryo, sarili nating EEC ay nabuburi tayo. Maling-mali. At tayo po ay walang ginagawa. Isipin nyo kung lahat ng barko natin ay mabubutas. Napakaunti ng barko natin. Wala na tayong ibabantay dyan sa West Philippine Sea, sa teritoryo natin, sa EEZ natin. Tatayuan na yan ng artificial island ng China kung ganun. Nakita nyo naman, di ba? Kaya pina-stay dyan yung Teresa Magbanwa. Nakita nyo yung ilalim, may buhangin na. Di ba? Kumbaga iniipunan ng buhangin ng China
para tayuan nila ng artificial island. Buti na lang natunugan yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya inutusan na ang Teresa Magbanwa ay mag-stay doon sa lugar na yun. Diba? Kaya dapat po talaga tayo po ang pinapasok, tayo po ang ginaganyan sa teritoryo natin. Pumalag, lumaban na po sana ang Pilipinas. Ganun po dapat, matagal na po dapat natin ginagawa yan. Dahil lahat po ng bansa na ginaganyan ng China o pinapasok ng China sa sarili nilang teritoryo ay talaga pong nilalabanan nila ang China. Yung South Korea, diba? Minamachine gun talaga sila. Yung Japan, sinasalubong sila. Tinataboy sila sa EEZ ng Japan doon sa Senkaku Island. At marami pa pong iba. Lalo na po yung Vietnam. Grabe po pumalag ang Vietnam. Diyan po sa sa China. May nangyari po bang gera? Wala. Dapat maramdaman natin dito yung teritoryo natin ay ipaglaban natin. Hindi tayo mga ordinary mamamayan, no? Hindi man tayo makatulong ng personal sa kanila, at least dapat ipaglaban natin dito sa social media na against tayo sa ginagawa ng China sa pagpasok sa ating teritoryo at pangharas sa atin. Ipaglaban natin, mag-voice out tayo dito. Anuin natin yung mga video, i-share natin para makita pa po ng ibang Pilipino, para malaman po nila ang totoong nangyayari. Ganoon po. At sa gobyerno po natin, no, alam nyo na kung anong pong gagawin dyan. At nga po, ang sigaw ng mga mamamayan ay mag-resign si Browner. Nakikita po kasi ng tao yung nangyayari. Kaya sobrang nagigigil na po ang mga tao kay Browner sa kanyang mga desisyon. Nahuwag nang uulitin ang tagpong ito, kaya tila ay parang mga punching bag na lang ang ating mga barko na binabangga at wina-water cannon nang walang kalaban-laban ng mga Chino. Ayun lang po, ating po nagawa ng reaction video. Napakagandang video natin, solidong kaalaman. Mag-subscribe kayo sa channel niya, nasa description po ang link. Huwag nyo rin kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update ka kapag naglalabas tayo ng gantong reaction video. Like this video, share this video, comment down below kung anong saloobin nyo sa napanood nating video ni solidong kaalaman. Ingat po kayo lahat. Until next time, God bless and peace out. Bye.